Emma. Emma. Nababaliw ka ba? Bumaba ka riyan. Deo. Wala na si Deo. Ang paggawa mo nito ay magkakait lang. Sa kanya ng mapayapang pahinga. Mga mamamatay tao kayong lahat. Sinabi ko sa inyo na masyadong mahina si Theo para magbigay ng dugo. Pero hinila mo pa rin siya doon. Pinatay ninyo siya. Naaksidente si Lucas sa kotse. At kailangan ng blood transfusion. Bihira ang kanyang blood type. Tanging ang RH negative blood ni Theo ang makakapagligtas sa kanya. Iyo ba ay? Hahayaan mo lang ba siyang mamatay? Eksakto. Ang lolo ni Lucas, si James, ang pinakamayaman sa bayan. Nakadepende sa kanya ang buong pamilya natin. Emma, tumigil ka sa pagiging hindi makatwiran. Tiyak na hindi makakaligtas si Lucas kung wala ang negative blood ni Theo. Kaya karapat dapat mamatay si Theo. Hindi naman siya papatayin ng kaunting dugo. Walang kinalaman sa amin ang pagkamatay ni Theo. Emma. Aksidente lang iyon. Walang may gusto na mangyari ito. Tigilan mo iyan. Makinig ka. Nakita ko na ang surveillance footage. Elre Aston, dapat tayong tumigil. Bata pa lang siya, ang pagkuha ng mas maraming dugo ay maaaring magdulot ng acute hemorrhagic shock. Hindi pa rin sapat ang dami nito. Kumuha pa, kailangan ng anak ko ng mas maraming dugo. Ang biyanan ko ang may-ari nitong pribadong ospital. Ang inililigtas ninyo ang tagapagmana ng Aston Corp. Pero, Elre Aston, nawalan na ng malay ang pamangkin nyo. Hindi na kami makakakuha pa ng dugo. Anong lakas ng loob mong magkunwaring patay? Gising ka ngayon din. Gising. Tingnan mo. Gising na siya. Sige na, tuloy lang ang pagkuha. Kaunting dugo lang naman ang idodonate niya. Baka mamatay siya kung dagdagan pa. Tay, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Iligtas mo ako. Deo. Mabait na bata. Naaksidente si Lucas at nawala ng maraming dugo. Kailangan niya ng dugo mo para mabuhay. Nangako ka sa akin na ililigtas mo si Lucas, di ba? Gusto kong iligtas si Lucas. Kapag nailigtas ko si Lucas, magkakasama pa rin ba kayo ni Mama? Siyempre, basta iligtas mo lang si Lucas. Magkasama kami ng mama mo magpakailanman, okay? Pwede na kayong magpatuloy. Angako ka sa akin, Tay. Nangako ako. Pinatay mo ang anak ko. Owen. Pumirma ka sa blood donation consent form, di ba? Ginawa ko yon para sa pamilya natin. Di ba? Owen. Pinatay mo ang anak ko. Pagbabayaran mo to. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ang buhay na ito ay napakahirap. Kung may susunod na buhay, ay Deo. Sus. Totoo ba ito? Buhay na naman ako. Buhay na ako. Lanay, huwag kang umiyak. Hindi na ako kakain ng candy. Ibibigay ko lahat sa'yo. Mabait na bata. Nakatulog ako at nagkaroon ng nakakatakot na bangungot. Kakagising ko lang. Mahal na mahal kita, Deo. Sobrang mahal. Nanay, huwag kang matakot. Kumuha ka ng candy. Gaganta agad ang pakiramdam mo. CJ. Deo, tingnan mo ako. Taong 2025. Heto. Abril 6. Iyon ang araw na naaksidente sa kotse si Lucas. Nanay, huwag kang matakot. Kumuha ka ng candy. Owen, huwag mo nang isipin na papayag si Theo na magpadugo.
Hello, Dad. May sasabihin ako sa'yo. Sumakay ka na. Dahan-dahan. Sa nakaraang buhay ko, namatay si Theo. Bago ko kayang hiwalayan si Owen. Breaking news. May malaking aksidente sa overpass. Ang mga nasugatan ay dinala na sa ospital. May naisip ako. Lua! Dad, Lolo! Paalam, Nanay. paalam, anak. Lucas, Nandito ako, Lola Lolo. Lucas! Mahal. Mahal, may nangyari. Emma. Anong nangyayari? Anong problema? Sabihin mo na, abala kami. Birthday ni Lucas ngayon. May party kami para sa kanya. Hindi mo ba narinig ang balita? May aksidente sa overpass. Nasa sasakyan si Theo. Parehong nabali ang mga binti niya. At malakas ang pagdurugo niya. Kailangan niya ng transfusion ngayon. Renegative siya. Pero walang match sa ospital. Paano ito nangyari? Teka, renegative din si Lucas. Plano mo bang papag-donate siya ng dugo para kay Theo? Hindi papayag si Mia. Kuya mo siya. Bakit kailangan dumaan pa sa kanya ang lahat? Emma! Hoy, alam mo naman kung paano. Nakapangasawa si Mia sa pamilyang Aston. Ang lolo ni Lucas ang pinakamayaman sa bayan. Ang pinakamayaman. Nakadepende ang pamilya natin kay Aston Naya. Pero tatay mo si Theo. Pababayaan mo na lang ba ang anak mo? Para lang mapasaya sila? Tama na. Napanood ko na ang balita. Banggaan sa overpass. Aksidente lang sa sasakyan yan. Anong malaking problema? Lola! Gusto kong maging sikat balang araw! Ang galing. Tingnan mo kung gaano kagaling sumayaw si Lucas. Isang batang spoiled na pinalaki ng dalawang pamilya. Lucas, kung hindi siya nanggulo sa driver, hindi sana nangyari ang aksidente. At hindi sana namatay si Theo sa pagdodonate ng dugo. Lucas. Ay! Lucas. Ayos ka lang ba? Bantayan mo naman ang bata. Paano siya sumasayaw sa gitna ng kalsada? Delikado yan. Wala kang pakialam. Wala ka bang awa? Hindi mo pa matiis ang isang bata, kaya pala. Driver ka lang. Ano nang masama sa pagiging driver? Ikaw ang may kasalanan dito. Maayos naman ang asal ng apo ko. Sino ka para turuan siya? Ang kapal mo. Henry Gray, pasensya na sa abala. Huwag mo nang isipin yon. Huminto ka sa may gate. Malapit nang lumabas ang anak ko. Huwag kang aalis. Makinig ka, kung may mangyari man sa apo ko, papanagutin ko ang buong pamilya mo, para ang sasakyan. Huwag kang umalis. Lola, natatakot ako. Mabait na bata. Siguro pagod ka na. Heto, Lucas, kumuha ka ng candy. Huwag kang matakot, ayos lang. Nagiging matapang ako kapag may candy. Lucas, ang galing-galing mo sumayaw. Hindi tulad ng ilang taunan, na gustong gamitin pa ang dugo ni Lucas para iligtas siya. Maghintay ka. CJ, Ruby, ang US dollars is $1 million sa account mo. Ay regalo ko sa kasal. Kailangan ko na itong makuha ngayon. Kailangan ko ang pera. Magtiis ka. Wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Ma, Lola! Emma, tigilan mo ang pagpapagalit kay Ruby. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Lucas. Lucas, anong nangyari? Nako, Lucas. Lucas, anong nangyayari? Nako naman, Lucas. Huwag mong lulunin ng buo ang candy. Natakot ako sa'yo. Nako, anak ko, salamat sa Diyos at ayos ka lang. Kung hindi, paano ko ito ipapaliwanag kay Lolo James mo? Eksakto.
Ang lolo ni Lucas ay CEO ng Aston Corp. Isa siyang malaking tao. Eksakto! Sabi ng lolo ko, ako ang magiging tagapagmana ng Aston Corp. Ang pagiging tagapagmana ng Aston Corp ba ay nagpapabuti sa kanya kaysa kay Theo? Ibig sabihin ba, hahayaan mo na lang mamatay si Theo? Papahirapan kita ng mas malala kaysa kay Theo. Mula sa alaala ng nakaraang buhay ko, sa loob ng kalahating oras, masasangkot si Lucas sa aksidente sa sasakyan papunta sa hotel. Ruby, Frank. Tanging sina Lucas at Theo lang ang renegative sa pamilya. Wala nang natitira sa kahit anong blood bank sa lungsod. Mangarap ka, huwag mo ngang isipin yan. Lola, ayoko magbigay ng dugo. Natatakot ako sa kalayom. Tingnan mo ang sarili mo. Pinagalit mo si Lucas. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Lucas, maliit lang na pagkuha ng dugo, okay. Hindi masakit. Hindi. Hindi pwede! Ako ang tagapagmana ng Aston Corp. Mahalaga ang dugo ko. Hindi ko ibibigay ito kay Theo. Eksakto. Si Lucas ang apo ni G. Aston Sr. Hindi mo siya pwedeng saktan. Tama, umalis ka na dito. Tatay, nanay, paano kung si Lucas ang nasa ganitong sitwasyon? At tanging si Theo lang ang makakapagligtas sa kanya? Ganyan pa rin ba ang gagawin ninyo? Paano? Paano mo nang ahas na sampain si Lucas? Papatayin kita. CJ, sana manatili kayo sa ganitong ugali kahit anong mangyari. Ganito na ako palagi. Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Lucas. Hindi namin kailangan ng pag-aalala mo. Kahit dumating man ang araw na iyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makiusap sa'yo. Mabuti. Tandaan mo ang sinabi mo. Mayabang ka, ha? Tatawagan ko si Mia ngayon at papuntahin si James. Tingnan natin kung gaano pa kayo kayabang pagkatapos. Emma, halimaw ka. 8 taon pa lang si Lucas. Anong kapal ng mukha mong hingan siya ng dugo? Halimaw. Halimaw ka. Nang pinatay mo si Theo sa nakaraang buhay, naisip mo ba na 8 taon lang siya noon? Hindi namin hahayaang magbigay ng dugo si Lucas. Owen, sa tingin mo ba tama ito? Emma, tumigil ka nga sa paggulo, okay? Nakakapagsalita ka pala. Akala ko ba pipi ka na? Naghihingalo ang anak mo at wala kang masabi. Mga magulang ko sila at asawa kita. Ano bang dapat kong gawin? Owen, tama ba kami ng nanay mo? Emma, tama si tatay at nanay. Hindi natin kayang kalabanin ang mga Aston. So karapat-dapat mamatay si Theo. Hindi. Umalis ka. Ikaw. Ano ba yung ugali mo? Anong kapal ng mukha mong sigawan si Owen? Huwag kang mag-aksaya ng oras na humingi ng pera sa amin. Hindi ko kukunin ang pera ninyo. At tandaan mo, bawat salitang binigkas mo ngayong araw. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. May respeto ka pa ba sa akin? Umalis ka. Huwag kang magpakita ulit dito. Ano nang ginagawa mo? Narinig ko na gusto ng mga Bell na magbigay ng dugo si Lucas. James, hindi yun tama. Hindi kami yun. Si Emma yun. Oo, hindi na siya parte ng pamilya namin. James, huwag mong isipin ng labis. Emma, binabalaan kita. Lumayo ka sa anak ko. Wala kang makukuhang kahit isang patak ng dugo niya. Mawawalan lang siya ng kaunting dugo. Pero ang anak ko, pwedeng mawala ng buhay. Walang kwenta naman ang buhay ni Theo. Kung mamatay siya, mamatay siya. Ano naman? Bakit kailangang magdusa ang isang Aston para lang mabuhay ang walang kwentang anak mo? Emma, wala ka bang konsensya? Ang aksidente ni Theo. Karma lang yun. Karapat dapat lang sa kanya yun dahil hindi siya sumusunod sa amin sa lahat ng bagay. James, dahil nandito ka na, lilinawin ko na.
Hindi na sina Emma at Theo parte ng pamilya namin. Oo, tapos na talaga ang lahat sa amin. James, kontento ka na ba sa pagtrato namin sa kanya? Lanan. Ano pa? Owen, hiwalayan mo siya. Hiwalayan mo na siya ngayon. Hiwalayan mo na siya ngayon din. Pa. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Huwag mong kalimutan. Ang trabaho mo ay inayos ni James. Oo, hindi man lang niya maalaga ng anak niya. Walang kwenta siya. Ang isang tulad niyang talunan ay hindi karapat-dapat sa pamilya natin. Malapit na ang oras. Iniisip ko kung gaano pa kakatas ang bibig mo kapag ang iyong pinakamamahal na apo ay kailangan ng renegative na dugo para mabuhay. Ito. Ako, Owen. Kung hihiwalayan mo si Emma, tataasan ko ang sahod mo. Makukuha mo $50,000 kada buwan. Wow, $50,000. Owen, tingnan mo kung gaano kabait si James. Madali lang naman ang trabaho mo. Ngayon, $50,000 kada buwan ang makukuha mo nang walang ginagawa. Kahit sinong babae ang gusto mo, makukuha mo. Salamat, Ginoong Aston. Salamat. Maraming salamat. Emma. Sabihin mo na. Makukuha ko ang $50,000 kada buwan nang walang ginagawa. Walang makakatanggi sa alok na yan, di ba? $50,000 kada buwan? Kaya hahayaan mo lang na mamatay ang anak mo. Hindi ako. Handa na ang kasunduan sa paghihiwalay. Pirmahan mo, mabuti. Pero dagdagan mo ng isa pang termino ang kasunduan. Ikaw at si Theo ay aalis sa lungsod na ito. At mananatili kang hindi bababa sa 6 na milya ang layo sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko ng dugo ni Lucas. Marumi ito. Ayaw ko ng dugo ni Lucas. Ang dumi. Pirmahan mo. Owen, tama na ang kalokohan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Pirmahan mo na lang. Ipagdiriwang pa rin natin ang birthday ni Lucas mamaya. Talagang inabot ninyo sa limitasyon. Hindi ba kayo natatakot na balang araw kayo ang magmamakaawa sa akin? Emma, huwag kang mag-alala. Kung kami man ay magmakaawa sa iyo, mga tanga kaming lahat. Kung gayon, sisiguraduhin kong hindi mo na muling makukuha ang dugo ni Theo. Well, tandaan mo ang sinabi mo. Emma, hindi mo dapat. Hiniling kay Lucas na mag-donate ng dugo. Alam mong lahat tayo ay umaasa sa mga Aston. Owen, hindi ka karapat dapat maging ama. Tara na, Lucas. Oras na para sa birthday party mo. Tara na, party na. Emma, Lola, gusto kong maging sikat balang araw. Okay. hoy, dahan-dahan. Lucas, huwag kang gumalaw ng gumalaw. Delikado. Ang lakas ng loob mo. Maaaring gawin ni Lucas ang anumang gusto niya. Isa ka lang na driver. Ano't nagagawa mong utusan siya? Eksakto. Anak, gawin mo ang gusto mo. Sige, lumundag ng mas malakas. Sige na, mas malakas. Dahan-dahan. Lucas.
Doktor, kumusta na ang apo ko? Aston na may bahagyang concussion si King Owen Bell. Gagaling siya ng lubusan sa loob ng ilang araw. Pero, si Kim Lucas, Kumusta na ang anak ko? Sabihin mo na. malakas ang pagdurugo ni Im Lucas. Malubha ang kanyang mga sugat. Nasa seryosong panganib siya. Kailangan mong iligtas ang apo ko. Kung hindi, mawawalan kayong lahat ng trabaho. Aston na kailangan na yon ng blood transfusion si King Lucas. Re-negative siya, napakabihira niyan, walang match sa kahit anong blood bank sa lungsod. Gaano katagal pa ang anak ko? Mamamatay si King Lucas kung hindi kami makakahanap ng katugmang dugo sa loob ng 48 oras. Ibig sabihin, si Theo na lang ang makakaligtas kay Lucas ngayon. Lahat ng sinabi noon, nagkakatotoo na. James, kailangan mong gumawa ng paraan. Lucas ang apo mo. James, Hanapin mo si Emma ngayon, alamin mo kung saang ospital si Theo. James, nag-iisip ka ba? Gusto ko ang dugo ni Theo. Ito lang ang paraan para mailigtas si Lucas. Hindi papayag si Emma dito. Talaga? Paano kung hindi natin sabihin sa kanya ang totoo? Sabihin mo lang sa kanya na ang private hospital ko ay magtrato sa Theo ng libre. matalino. Hindi alam ni Emma na nasa aksidente si Lucas. Desperado siya para mailigtas si Theo. Mag-oo siya. Gawin natin ito. Sige. Sa wakas, Emma, kailangan nating mag-usap. Ito ay tungkol sa anak mo. ano ito? Emma, labi na magpahinga ka. Pamilya tayo sa huli. Ito ay isang maling pagkaunawa kanina. Pamilya. Katawa-tawa. Anong pamilya? Ang anak ko ay pinatay ng pamilya mo sa nakaraang buhay. Hindi ako naniniwala na ililigtas mo ang anak ko. Kailan ka pa naging mabait? Emma, magtiwala ka sa biyenan ko. Ito na ang huling pagkakataon ng anak mo. Oo, Emma, nasa ang ospital si Theo. Sabihin mo, Hindi ba't ayaw na ayaw mong iligtas siya? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Emma, labi na nagbago na ang isip ko. Pagkatapos ng lahat, si Theo ay pamangkin ng manugang ko. Para na rin siyang apo ko. Ilipat mo siya sa pribadong ospital ng Aston Corp. Kukunin ko para sa kanya ang pinakamagagaling na espesyalista sa lungsod. At sisiguraduhing maayos ang paggamot sa kanya. Para kay James na mabilis magbago ng isip, malala na siguro ang kalagayan ni Lucas. Sige na nga, kung gusto mong magpanggap, sasabayan kita. Talaga? Talaga bang kukuha ka ng pinakamagagaling na doktor para kay Theo? Siyempre, palagi akong tumutupad sa pangako ko. Pwede mong tanungin ang mataas na lipunan ng Elwood kung anong klaseng tao ako. Bilisan mo, sabihin mo sa akin kung nasaang ospital si Theo. Emma, sabihin mo na lang, kung magtatagal pa, hindi na aabot si Theo. Pero kayo, sabihin mo na. hindi ba't pinalayas nyo na kami ni Theo sa pamilya? Ay, galit lang ako kanina. Paano ko iiwan ang apo ko? Oo. Sabihin mo na lang. Sabihin mo. CJ, sasabihin ko. Sasabihin ko sa'yo. Nasa ospital si Theo, na pinakamalapit sa overpass. Yung pinakamalapit sa overpass. Yun ang Everwell Hospital sa ilalim ng Aston Corp. Air Marsh, may na-admit ba ngayon sa Everwell Hospital na bata na may bihirang re-negative na uri ng dugo?
Opo, Ginoong Aston Sr., kakadating lang po ng bata. Paano mo nalaman? Kuhanan mo ng dugo ang bata ngayon din. Nandyan ako sa loob ng 10 minuto. Pero Ginoong Aston Sr., yung bata po. Tigilan mo yan. Gawin mo o umuwi ka na. Nahanap na natin siya. Nasa Everwell Hospital siya. Iyon ang pribadong ospital ko, na may pinakamahusay na pasilidad. Ililipat ko agad si Lucas doon. Tara na. Teka, sabi mo ililigtas mo ang anak ko. Bakit mo kukunin ang dugo niya? Para saan ang dugo niya? Akala mo ba talagang gagamutin namin ng libre ang anak mo? Panaginip yan. Ginoong Aston Sr., nangako ka sa akin. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Iligtas mo ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Dahil sa sumpa mo, ang apo ko at ang anak ko ay nasa ospital pa rin. Umalis ka. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Nangako ka sa akin. Iligtas mo siya. Hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Magmaneho ka. Isa ka lang malas na pinalayas namin sa pamilya. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa tulong ni James. Umalis ka. Tara na. Tulungan ninyo ang anak ko. Tulungan ninyo siya. Umalis ka. Hindi ka pwedeng umatras sa usapan. Tulungan ninyo ang anak ko. Tulungan ninyo siya. Hello. Pa. Kumusta si Theo? Nasa amusement park kami. Okay. Isasakay ako ni Lolo at Lola sa Ferris wheel. Masaya na masaya ako. Mabuti. Theo, maging mabait ka at makinig ka sa lolo't lola mo. Teka. Sabi ni James, may bata raw sa ospital na negative ang dugo. Hindi yon nangyari sa nakaraan kong buhay. Ibig sabihin, yung kasinungaling ang sinabi ko. Baka may isa pang batang mamatay. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa Everwell Hospital. Henry Gray ang resulta, kasalukuyan ang kabilang driver. May bata sa sasakyan nila na humawak sa manibela, kaya nagkaroon ng aksidente. Henry Gray, okay ka ba? Baka kailangan mo ng isa pang check-up. Okay lang ako, mild concussion lang. Grabe ang nasaktan sa pamilya. May concussion ang adult, at malubha ang sugat ng bata. Sa emergency care ngayon. Tawagan mo ang insurance agent. Yes, Henry Gray, isa pa. Sige, gusto ni Henry Gray na bumalik ka para kunin ang negosyo. Dahil siya ang may pinakamalaking company sa bayan. Gusto niyang ilabas ang hair niya. Pag-usapan natin mamaya. Titignan ko ang anak ko. Yes, Henry Gray. Ano ginagawa mo? Nagkuha kami ng dugo para sa pasyente. Maghintay ka sa labas. Nagpa-blood test na ang anak ko. Minor injury lang. Bakit napakarami ng dugong kinuha? Sir, ginagawa lang namin ito para sa responsibilidad sa pasyente. Kailangan ng mas malalim na examination ang anak mo. Hindi na kailangan ng anak ko ng test. Sir, ito ang top private hospital ng Aston Corp. Huwag mong tanungin. Ang medical expertise namin. Aston Corp. Oo. Alam mo ba sila? Si Ginoong Aston Sr. Ang pinakamayaman sa distritong ito. James Aston, ha? Pasensya na. Hindi ako natatakot sa kanya. Anong gagawin mo? Ako'y nag-aral ng medisina sa loob ng 8 taon. Alam ko ang kalagayan ng anak kong babae. Hindi ito test tube. Ito ay para sa malaking pagkuha ng dugo. Hindi ka nagsasagawa ng mga pagsusuri. Sinusubukan mong ubusin ang dugo niya. Pigilan siya. Huwag mo siyang paalisan. Pigilan siya. Pigilan siya. Huwag mo siyang paalisan kasama siya. Dr. Marsh, anong nangyayari? Ginoong Aston Sr. Nawala ang dugo. Ang lalaking iyon. Kinuha niya ang bata. Teka, pamilyar ang mukha ng lalaking yon. Kaya pigilan mo siya at kunin ang babae.
Kung hindi natin makuha ang dugong iyon, mamamatay ang anak ko. Hulihin siya. Austin, pasok ka. Emma, bakit ka nandito? Magpapaliwanag ako mamaya. Pasok ka na lang. Emma, anong ginagawa niya rito? Alam ko, di ba? Dapat narito siya para maghiganti sa atin. Napakasama niya. Ayaw niyang makuha natin ang dugo. Sundan sila. Hindi ko inakalang makakatagpo kita rito. Mahaba ang kwento. Pero meron ka pa rin ito. Pagkalipas ng 8 taon, at tinatamaan mo pa rin ang mga gwardya, habang may hawak na bata na parang walang anuman. Daddy, nasan tayo? Ang babaeng ito ba? Ay magiging bagong nanay ko? Ayos ka lang ba, Clara? Ito si Ginang Gabinay, matalik kong kaibigan noong med school. Siya, yung tumulong sa amin para makalayo. Ang ganda-ganda niya. Kamukha mo ang mata niya. Clara, batiin mo si Ginang Gabinay. Hi, Chinang Lynch. Salamat po sa pagsagip sa akin. Walang anuman. Austin. May utang ako sa'yo ng paumanhin. Para saan? Hinahabol ni James Aston ang anak ko. Kailangan niya ang bihirang dugo ni Theo. Para mailigtas ang apo niyang si Lucas. Nagsinungaling ako at ipinadala sila sa Everwell. Akala ko ligtas si Theo doon. Hindi ko inasahan na si Clara ay nandoon pala. At may parehong bihirang dugo. Pasensya na. Muntik ko na siyang mapasubo sa panganib. Emma, huwag kang magbiro. At saka, niligtas mo na naman ang buhay ko. Ang una, noong nasa med school pa tayo. Ano ba ang iniisip mo? Hahaluin ang asido at acetone. Hindi mo ba alam ang mangyayari? Kalimutan mo ako. Umalis ka na lang. Bilisan mo. Bago tayong dalawa, ay mabihag dito. Alice! Tumahimik ka. Ilalabas ko ang lahat. Makikita mo, walang mamamatay sa panahon ko. Emma, nasa likuran na nila tayo. Nakikita ko sila. Mag-seatbelt ka. Bilisin mo. Abangan sila. Bilisin mo. Para sa kotse. Emma, napakasama mong babae. Ibigay mo na ang bata. Emma, huminto ka na o hindi ka na mabubuhay para pagsisihan ito. Subukan mong maabutan muna kami. Siin pa. Bilisin mo. Banggay ng kotse niya. Nasa likuran na naman nila tayo. Desperado ka na ba, Yi Aston? Emma, Pumara ka na. Ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Patahimikin mo na ang kotse, Emma. Emma, pwede nating pag-usapan ito. Tumigil ka na lang. Emma, itigil mo na ang kotse. Pwede nating pag-usapan ito. Ginoong Aston SC. Sa tingin mo ba maniniwala ulit ako sa... Ikaw. Emma, delikado masyado. Relax. Kaya ko to. Nasaan ang lugar mo? May alam ka bang ligtas na lugar? Akayin mo ako. Oh, kumanan ka sa unahan. Basement garage. May access ako. Mabuti. Humawak kang mahigpit. Hoy,
Miss Lynch, ang galing-galing mo! Emma, yung pagmamaneho mo. Nagmaneho ako ng taxi. Marami akong alam na daan kaysa sa iniisip mo. Ay, gusto mo bang umakyat? Sa lugar ko sandali. Hindi pwede. Naghihintay sa akin ang anak ko. Pwede pang nandoon sila naghihintay. Kahit uminom ka lang ng tubig. Hintayin mong lumigtas. Miss Lynch, please. Simula nang maalala ko, kami lang ni Daddy ang magkasama. Lagi kong himihiling na may dadalhin siyang tao sa bahay. O kaya, pwede kitang pagkapehan? CJ, Ooh! Clara, kapag nakauwi ka, siguraduhing iligpit ang mga laruan mo. Ayokong may matapilok dahil sa mga yon. Huwag kang mag-alala, Daddy. Sisiguraduhin ko na maayos at malinis ang lahat. Mabuti. Tara na. Emma, salamat. hindi mo na ginagawa ang medisina. Pagkatapos ng grad school, nagpakasal ako. Sayang naman, naaalala ko, nakakuha ka ng full scholarship sa isang top medical EA program. Ang asawa ko ay nag-isip na masyado itong matagal at malayo ako. Gusto rin niya agad ng mga anak. Pero agad-agad. Napagtanto kong hindi siya mabuti at nawala ang kasanayan ko. Kaya napagmaneho ako ng pasahero. Kung kalahati lang ng talento mo ang meron ako, hindi pa ako nagkakamali sa cancer drug research. Di ba? Huwag na natin pag-usapan iyon. Kanina, sinabi ni Clara na ikaw lang ang nag-isa sa mga nakaraang taon. Nasaan ang mommy niya? Pumanaw siya matagal na. Sa totoo lang, parehong paaralan ni Clara, ang anak mo. Nakikita ko kayo tuwing sinusundo ko siya. Clara, kilala mo ba si Theo? Ooh! Katabi ko siya sa desk. Magkaibigan kami. Gumagabi na. Dapat na akong umuwi. O mag-aalala si Theo. Sige, sasamahan kita pababa. Well, Huwag kang magmaneho ng mabilis sa susunod. CJ. Hey, sweetie. Mabuti kang bata ngayon. Malapit na akong umuwi. Emma, marahil hindi mo alam. Matagal ko na gusto ang iyo. Noong med school. Noon, inilabas mo ako sa lab. At ngayon, sinagip mo si Clara. Sa pagkakataon nito, ako ang magpoprotekta sa'yo. Ginoong Gray, ano na naman? Sir, gusto ka nang pauwiin ni Emer Gray para pamunuan ang Gray Corp. Sabihin mo sa kanya, ito na ang huling pagkakataon. Kapag nabigo ang susunod kong drug research, ako na ang bahala sa family business. Naiintindihan ko, sir, mag-ulat kami agad. Sandali. Sinusundan ba ninyo ako nitong mga nakaraang araw? Sir, nag-aalala lang po si Emer Graylier sa inyo. So, nakita ninyo ang nangyari kaninang hapon. Opo, sir, pero ang bilis kasi ni Emma Rabaynay, hindi namin naabutan. CJ, kung ganon, pakisuyo nga. Ano man, sir. Sir, sabi ng mga gwardya, may dinala raw si Emer Gray na babae sa bahay. Ano? Anong ginawa niya? May dinala siya sa bahay? Nagbago na rin ang isip ng batang yon. Magkakaroon na ba ako ng manugang? Teka muna. Sino ba yon? Emma Rabinayo ang pangalan niya, professional na driver siya, kakadiborsyo lang, at may anak na lalaki na 8 taong gulang. May anak siya? Ha?
Isang anak na lalaki. Mas mabuti pa yon, siguro ay mapag-arugang ina siya. May picture ka ba niya? Si Emma Raway na ito. Ito ang anak niya, Deobel. Ay nako. Maganda siya. Makikita mong, napakagandang babae siya. Ang ex-husband niya ay dapat bulag. Para pakawalan siya. Siguro desperado ang chairman para sa isang apo na lalaki. Sandali. Siya ay. Ayos lang po ba, sir? Ano ang problema? Bill, bilasan mo. Kunin mo ang childhood photo ni Austin. May problema ba sa picture ng bata? Paano? Magkamukha sila. Paano posible yun? Sigurado ka bang ito ang anak ni Emma Lynch, si Theo Bell, at 8 taon na siya? Talagang sigurado, sir. Doble ang aming pagsusuri. Ang anak ni Emma Raway ay si Deobel. 8 taon siya. Katabi ni Ines Clara sa klase. At mga bagong litrato ito. Walang pagkakamali. Ilang taon ko nang gustong magkaroon ng apo. Ang tanda-tanda ko na sa kakahintay. Ay, Austin, yang pasaway na yun. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Nagkulong na siya sa sarili. Walang balak mag-asawa ulit o magkaanak. Yun ang pinakamalaking alala ko. Kung ang batang ito ay magiging apo ko, ituturing ko siya tulad ni Clara at gagawing tagapagmana ng Grey Corp. Pero, Gray baka nagkataon lang na magkamukha. Sa pagkakaalam ko, wala namang ibang babae. Si Emma Gray mula nang pumanaw ang asawa niya. Imposibleng nagkaanak siya kay Emma Raway. Bill, kailangan ko ang buhok ng batang ito. Kunin mo at ipadala agad para sa DNA test. Pero sir, napakaingat ni Emma Raway. Isa pa, hinahanap din ng Aston Corp ang batang ito. Hindi ito magiging madali. Si James Aston ba ang ibig mong sabihin? Ano ang balak niya sa batang ito? Hindi pa namin alam, pero mukhang napakaingat ni Emma Raway sa kanila. Kapag ganoon ka-alerto ang isang ina, hindi yan para sa mabuti. James Aston, yang hayop na yun. Anong lakas ng loob niyang saktan ng apo ko? Sa ibabaw ng bangkay ko. Makinig kang mabuti. Gusto kong isara agad ang bawat proyekto sa Aston Corp. Agad-agad. Wala akong pakialam kung ano man ang kailangan. Kahit gaano karaming pera o resources ang gamitin mo. Kailangan mong hanapin si Theo Bell. Alis na. Ngayon din. Opo, sir. Gagawin ko po ito. Theo, pakiusap. Ikaw dapat ang apo ko. Emma, sinisiraan mo ba tayo? Bakit mo kailangang kalabanin ng Aston Corp? Isang salita lang mula kay Mr. Aston Sr. At tapos na tayo. Mas mabuting humingi ka ng tawad sa kanya o kalimutan mo na ang trabahong ito. Sir, hindi ako magsusorry. I suspend mo man ang account ko. Aalis na ako. Ano ba? Mukhang hindi na ako magdadrive. Kailangan ko ba talagang bumalik sa pagdodoktor? Emma, nasaan na ba talaga si Theo? Chinek na ng Aston Corp ang bawat ospital sa lungsod at wala siyang record kahit saan. Hoy, honey. Sige, makinig ka. Huwag kang magalit. Alam kong nagkamali ako ngayon. Pakiusap, patawarin mo ako. Owen, divorce na tayo. Sige na. Huwag kang magalit, okay? Magbabago ako. Hindi ba sapat na yon? Hindi ko nagagawin ulit ito, pinapangako ko. Tumahimik ka. Nakakasuka ka. Punyeta! Makinig ka, Emma. Pinirmahan ko lang ang mga papeles. Hanggang hindi pa final. Husband mo pa rin ako. At legal father ni Theo. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ibibigay ni Emma Aston sa'yo ang $5 million kapag ibinigay mo ang Theo. Kung hindi, tatawag ako sa pulis at sasabihin na kidnap ang anak ko. Binabalaan ko na kayo. Itago mo siya kahit saan mo gusto. Mahahanap siya ni Emma Aston Kadiri ka, Owen. Isinasapanganib mo ang buhay ng anak mo para lang mailigtas ang sarili mo. Anong klaseng tao ka?
Sabi ni Emma Aston na gagawin niya ang lahat para gamutin ang Theo at konting dugo lang para mailigtas ang Lucas. Paano naman yon naging pag-isa panganib ng buhay niya? Kung hindi ko naranasan ang buhay na to 2 beses, hindi ko malalaman kung gaano kayo walang puso, handang ubusan ng buhay ng isang bata. Owen, sabihin mo sa James na kalimutan na yon. Hindi ko siya papayagan na magawa ang gusto niya. 10 milyon. Ito ang huling alok ni Ginoong Aston na tanggapin mo habang pwede pa, o magsisisi ka. Hindi ako katulad mo. Hindi ko kailanman ipapanganib ang buhay ng anak ko para sa pera. Damn it, Emma. 10 milyon yan. 10 milyon. Alam kong hindi ako makakapag-anak, pero pwede pa rin tayo gaya ng dati. Gamit ang sperm bank at Aya, nung nagkaroon tayo ng Theo, pwede tayong magkaroon ng kahit gaano karaming anak. Halimaw ka. Halimaw lang ang katulad mo. Emma. Emma. Audrey. Dapat yan ang mag-ugnay ng mga ebidensya. Ang mga Bell at ang mga Aston. Pinatay mo ang anak ko noon. Ngayon, bawat isa sa inyo magbabayad. Ginoong Aston na ayaw pa rin ni Emma ibigay ang Theo. Hindi na importante. Ano? Hindi ko maintindihan. Father, nakita ko ang surveillance sa school. Ang tatay ni Emma ang nag-pick up sa Theo. Wait, ang footage ay after ng overpass accident. Ibig sabihin, hindi nakasangkot sa car accident ang Theo. Ibig sabihin, hindi nakasangkot sa aksidente sa kotse si Theo. Kaya pala tayo niloko ni Emma. Nakaisip talaga siya ng ganoong plano. Alam kong masama ang ugali niya. Sandali lang, kung hindi pumunta si Theo sa Everwell Hospital. Sino yung isang bata na may bihirang uri ng dugo? Wala nang oras para mag-alala dyan ngayon. Kailangan nating pumunta agad sa bahay ng mga magulang ni Emma. Nandoon siguro si Theo. Nanay, tatay, naaalala niyo pa ba kung nasaan ang Tiffany residence? Nakapunta na tayo doon minsan. Lumang bahay yon, sa probinsya. Tama. CJ, maikli na ang oras. Kailangan na tayong umalis at kunin si Theo. Tara na. Sir, nakuha na namin. Nakuha niyo ang buhok ni Tio? Hindi naman eksakto. At may mukha ka pang humarap sa akin? Kunin mo na ngayon. Nakita namin ang sipilyo ni Theo sa paaralan ni Ms. Clara. Ang sipilyo niya? Siyempre naman. Bakit hindi ko naisip yon? Pwede rin tayong kumuha ng DNA mula sa sipilyo. Ano ang resulta? Ang DNA sample mula sa sipilyo ni Theo ay 79.9% ang tugma sa sample ni Igray. Apo mo siya. Siyang tunay na apo ko? Pero may isa pang bagay. Sabihin mo. Nang mahanap namin ang sipilyo, sinusuri ng mga Aston ang footage sa paaralan. At, Hinahanap nila si Ina Dawaynay at si Theo at papunta na sa Darinay residence. alertihan ng security department. Magpadala ng 3 team. Kung may sino mang mag-aanga sa aking apo, hindi na sila muling mabubuhay. Opo, sir. Sige, Austin, sagutin mo. Dad, sabi ko walang tawag hanggat hindi tapos ang research. Tumahimik ka, tang asterisk A mo, ni hindi mo maprotektahan ng anak mo, at nandito ka pa rin. Nagtatrabaho sa walang kwentang gamot na yan. Ay alam mo na pala. Siyempre naman, alam ko rin na si James Aston ay kukuha ng dugo ng aking apo. Huwag kang mag-alala, Dad. Nailabas ko si Clara doon, bago pa nila siya mapinsala. Hindi si Clara, si Tio, ang anak ni Emma Lynch, si Tio Bell. Kakakuha ko lang ng resulta ng DNA test, si Tio Bell, ang iyong tunay na anak. Tio Bell ang tunay na anak mo. Hindi talaga, hindi pa kami nagkita ni Emma, mula pa noong med school. Hindi ko siya nahawakan kahit minsan. Sige, gusto mong magpakatanga, ha? Hindi ko alam na may ganun kang lakas. Anak ko talaga. Dad, totoo, ni Emma at ako ay hindi nagkaroon ng pisikal na relasyon.
Wala na yang kinalaman. Makinig kang mabuti. James ay pupunta sa mga Lynch. Kung may mangyari sa apo ko, pasasabog ko ang lab mo. Kasama ka. Ang address. Ibigay mo sa akin ang address ng bahay ng mga Ravenay. Bill, ang address. 27 Willow Way, Hawksmont Hill. Ang mga Aston ay umalis lang 10 minuto ang nakalipas. Narinig mo? Ang anak mo ay nasa 27 Willow Way. Gumalaw. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang pupunta para kunin ang apo ko. Opo, sir. Tara, dalhin mo ang apo ko ng ligtas. Yara, narito ang lahat ng mayroon ako. Ang footage ng dashcam ay nagpapakita ng lahat ng kanilang krimen. Emma, ang ebidensyang ito ay magiging mahalaga para sa iyong personal injury at mga kaso ng civil rights. Pero, paano naman ang pagtatangka nilang kidnapin si Theo? Hindi ba ito sapat para makulong sila? Malayo pa. Malulubhang krimen ang mga sinasabi mo. Ngunit ang ebidensya ay malayong malayo sa sapat. Alam ko na. Hindi ito sapat. Kaya ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan lang silang makalusot. Kung gusto natin ng kumpletong kaso, isang paraan lang talaga ang meron. CJ, gagawin natin. Emma. Putang ina mo. Buksan mo ang pinto. Ibigay mo si Theo. O ipapangako kong susunugin ko ang lugar na ito. Masamang babae ka. Wala ka ng iba. Kundi isang sumpa sa amin, mula nung pumasok ka sa pamilya namin. Buksan mo ang pintong ito ngayon din. Bago kami mawala ng pasensya. Tumahimik ka, titingin ako. Ano ba nang ginagawa mo? Di ka pwedeng basta-basta pumasok ng ganito. Wow, may nakatira pala dito. Emma, nasaan ang anak mo? Isuko mo siya. Yara, tumawag ka ng pulis. Walang signal. Tumawag ng pulis? Sige, subukan mo. Pinag-aalangan kong may maabot ka. Ikaw ang nanganak sa masamang babaeng ito. Ngayon, magbabayad ka. Umatras ka. Bitawan mo ang tatay ko. Sumpa ko, kung may mangyari man kay Lucas, buong pamilya mo ang magbabayad. Pakiusap, Ruby. Pamilya tayo. Pwede nating pag-usapan to. Huwag mong saktan ng anak ko. Sino ba ang pamilya mo? Wala ka talagang hiya. Ang anak mong babae ay pinatalsik na sa pamilya namin. Kaya huwag mong isiping makabalik pa siya sa pamamagitan ng kanyang mga kuko. Makukulong kayong lahat dahil dito. Makukulong. Ang buong lungsod ay sumusunod sa mga Aston. Tara na, Emma, sabihin mo sa amin kung nasaan ang anak mo. Ngayon din. Aray, ang kamay ko. Tumigil ka. Tumigil ka sa pananakit sa tatay ko. Bitawan mo siya. Emma, huwag kang magmatigas. Ibigay mo na lang si Theo. Hindi naman siya mamamatay sa pagkuha ng kaunting dugo. Putang ina mo, mga hayop kayo, wala kayong pakialam kung mabuhay o mamatay ang anak ko. Owen, duwag ka. Kampi ka sa kanila. Habang sinasaktan nila ang asawa at anak mo, kaiyahiya ka. Umalis ka. Pwede ko ring sabihin yan sa'yo, kung babayaran mo ako ng ganoong kalaking halaga bawat buwan, tutulungan din kita. Emma, magsalita ka. Makinig ka, Emma. Ito na ang huling babala mo. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang anak mo, o gagawin kong impyerno ang buhay mo. Emma, nauubos na ang pasensya ko. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Theo, at mabubuhay ng payapa. Ang iyong mga magulang, tumahimik ka.
Dahil sa mahihinang puso nila, tignan natin kung gaano katatagal kapag tinanggihan na sila ng lahat ng ospital sa Elwood. Naririnig mo ba yan? Ngayon, magsalita ka. Saan mo itinago si Theo? Sabihin mo. Emma, wag mong sasabihin sa kanila. Mamamatay si Theo kapag nahanap nila siya. Bitawan mo siya. Ang apo ni Ginoong Aston Sr. ay isang maharlika. Ang apo mo ay wala, kundi dumi. At ang dumi ay para lamang tapakan ng hari. Eksakto, hindi kailanman maaabot ni Theo si Lucas. Ang buhay niya ay hindi katumbas ng dumi sa sapatos ni Lucas. Ngayon, magsalita ka, isuko mo siya. Emma, mayroon kang 10 segundo. 10. Siyam. Kalimutan mo na, kahit mamatay ako, hindi ko. 3. 2. Nanay. Tatay. 1. CJ. Sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo. CJ. Sasabihin ko na. Huwag. Kita mo. Kung pumayag ka kaagad, hindi na sana nila kailangang daanan ang lahat ng ito. Eksakto, ngayon, magsalita ka. Nasa. Tigilan niyo ang pagpapahirap sa kanila. Nirgalito ako. Tigilan niyo ang nanay ko. Theo, Alam kong lalabas din siya sa bandang huli. sinabi ko sa'yo na magkulong ka. Sa kwarto mo. Bakit ka lumabas? Narinig ko ang sigaw ni Lolo. At ang iyak ni Lola. At dumudugo ka. Natakot ako na hindi na kita muling makikita, Ma. Bilis, kunin niyo ang batang yon. Huwag. Ma, wag mo silang payagang kunin na po. Pitawan niyo ako. Gusto ko ang nanay ko. Kita mo, Emma. Kung lalaban ka sa mga Aston, kayang-kaya kitang burahin, na parang wala ka nang talaga. Alamin mo ang lugar mo. Ang anak mo bilang bag ng dugo para sa akin. Ang pinakamalaking swerte na mangyayari sa kanya. James Aston. Mia Bell. Ang buong pamilya mo ay dapat mabulok sa impyerno. Magbabayad ka para sa ito. Theo. Gusto ko ang mama ko. Theo. Dad, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Huwag kang matakot, hindi ko papatayin ka. Kailangan ko lang. Kaunting dugo mula sa'yo, yun lang. Pero sabi ni Mama, duduro mo ako at mamamatay ako. Hindi. Theo, huwag mo siyang pakinggan. Ang mama mo ay gusto lang sirain. Ang pinsan mo, Lucas. Maglakad ka, dalhin ang bata. Aston na hindi ko siya makontrol. Kailangan ko bang sabihin sa'yo, suntok mo siya at dalhin. Mr. Gray, malapit na kami sa bahay ni MS Lynch. Bumilis ka. Zach, handa ba ang mga tauhan mo? Opo, sir. Sila ang pinakamahusay. Papunta na sila. James, tarantado ka. Anak ko siya. Owen, anak mo siya. Magsalita ka. Pigilan mo sila, duwag. Sinabi ni Henry Aston na kaunting dugo lang ito. Sa ngayon, ang pagligtas sa Lucas ang pinakamahalaga. Sinabi ni James, aalagaan niya ang lahat. Ng lahat. Magiging maayos si Theo, kaya tumigil ka sa pag-iyak. Iniligtas niya ang buhay ni Lucas. Dapat kayong magpasalamat, ikaw at ang anak mo. Dahil may silbi ka na. Mr. Aston Sr. Babayaran niya ang lahat, baka kahit konting tulong pa, kaya tumigil ka sa pagpapanggap na biktima. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Theo, pakawalan mo siya, bata lang siya. Pakiusap, ang sweet boy ko. Henry Aston SC, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Mga monster kayo. Paghabol sa isang bata. Tulungan kami ng Diyos. James Aston, pakiusapan mo ang mga tauhan mo na tumigil at pakawalan si Theo. Abogado ako ni Emma. Itigil mo ito ngayon o haharap ka sa batas. Nagbabanta ka ba sakin, gamit ang batas? Dito sa Elwood,
Ako ang batas. Sino ka ba para pagbantaan ako? Abogadong bangkarot ka lang. Huwag kang makialam. Kung kalabanin mo kami, wala kang kinabukasan sa lungsod na ito. Tigilan mo ang pagpapakialam sa amin. Umalis ka na. Sigurado ka ba dyan? Tingnan mo itong mabuti. Nakuha ng microcam na ito ang lahat. Yung pagsalakay, ang mga banta, at bawat dahas na ginawa ninyo. Lahat yan, yipa, at may audio. Ngayon, nasa akin na ang ebidensya. Pakawalan mo si Theo, o ibabaon ko kayo gamit ito. Ano nang nakakatawa? Makinig kayo. Ang ginagawa mo ngayon ay maaaring ituring na paninira sa pribadong ari-arian, pananakit at pagtatangka ng pang-aagaw ng bata. Ito ang ebidensya. Tapos ka na. Ebidensya. Saang law firm ka nagtatrabaho? Sige, sabihin mo sa akin. Tignan natin kung anong klaseng incompetent na boss mayroon ka. Yung hindi ka mapagdisiplina. Upright Legal po. At ako ay isang partner. Yara Ziegler. Upright Legal. Yara Ziegler. May lakas ng loob si Liam. Kumusta po, Ye Aston Nael? May maitutulong po ba ako? Liam, kilala mo ba si Yara Ziegler? Siyempre po, may nagawa po ba siyang ikinagalit nyo, Ye Aston Nael? Lihim niya akong kinunan ng video, tinakot ako at balak akong idemanda. Ye Aston Nael, pakiusap kumalma po kayo. Sinisiguro ko po, kusa niyang ginawa yon. Wala pong kinalaman ang law firm ko dyan. Aalisin ko siya agad-agad. Hindi lang basta aalisin si Yara. Gusto ko ring bawiin ang kanyang lisensya sa pag-aabogado. Ayokong makita ang kanyang pangalan sa kahit anong law firm dito sa Elwood. CJ, ako na ang bahala, magagawa ito. Pangako ko, mawawala ang kanyang pangalan sa industriya at hindi na siya muling makakaabala. Impossible ito. Sino ka ba? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si James Aston ng Aston Corporation. Aston Corporation, ang tycoon ng distrito. Ikaw siguro ang abogadong kinuha ni Emma. Ikinalulungkot kong sabihin na damay ka niya. Ang aking legal team ay makikipagtulungan sa industriya para i-blacklist ka. Paalam na sa iyong karera, Ina Ziegler. Nadamay ako ni Emma. Makinig kang mabuti, mag-aalok ako sa iyo ng paraan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng video evidence na mayroon ka. Hindi lang kita patatawarin, kundi kukunin pa kita sa legal department ng Aston Corporation. Ang iyong sahod at benepisyo ay magiging kaakit-akit. Nakakalungkot naman. Hindi, Yara, huwag. Emma. Quits na tayo ngayon. Napakagandang desisyon, Ina Ziegler. Alam mo kung kailan dapat sumabay sa Agos. Maligayang pagdating sa Aston Corp. Para ipakita sa'yo na seryoso ako. Sasabihin ko sa'yo ang isa pang sekreto. Mayroon din akong synchronized audio recording. Simula nang dumating kayo, naka-on ang tawag sa satellite phone ko. At nire-record ng assistant ko ang lahat. Dapat ko bang burahin ang ebidensya? Hindi mo naman mabablock ang tawag sa satellite phone, di ba? Burahin mo, syempre. Papuntahin mo rin ang assistant mo na padalhan ako ng kopya. Hindi maganda ang kahihinatnan mo kung lalaro-laro ka sa akin. Syempre, wala akong lakas ng loob para doon. Tatawagan ko na siya ngayon. Emily, ipaabot mo na ang ebidensya sa pulisya ngayon. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa unlawful detention, assault, at child abduction. Tatay, tinawag niya ang pulis. Tinawag nga niya ang pulis. Tapos na tayo. Aarestuhin tayo ng pulis. James, itigil mo na ang ginagawa mo. Pakawalan mo sina Emma, Theo, at ang pamilya nila. Baka magkaroon ka pa ng konsiderasyon kung magsusuko ka. Ang galing, Yara. Ginang Ziegler. Yara, naghahanap ka ng gulo. Akala mo kayang-kaya mo akong patumbahin at mabubuhay kang lumayo. Mga lalaki, kunin niyo ang telepono. Magiging aral sa'yo yan.
ibigay mo sa akin. Pagkatapos ko sa'yo, hihiligin mong mamatay ka na lang, babasagin ko ang mga daliri mo isa-isa, at bubunutin ang dila mo. Ito ang magtuturo sa'yo na maging abogado at magtala ng lahat. Huwag. Austin. Deo. Mahal. Salamat. Nandito ako. Linisin ang lugar sa loob ng 1 minuto. Huwag niyo pong pabayaang makatakas ang kahit isa sa kanila. Sino ka? Anong lakas ng loob mong hamunin ang mga Aston? Ang sinumang maglakas loob na saktan sina Theo at Emma ay mamamatay. Sino ka ba talaga? Parang nagkita na tayo dati. Mukha kang pamilyar sa akin. Ginoong Aston Sr. Hindi ako makapaniwala na sinampal mo siya, ang kapal ng mukha mo. Nasaan ang mga bodyguard? Hindi, huwag mo akong tingnan. Hindi ako ang may kasalanan. Wala namang ginawa si A. Hindi ko kasalanan yon. Ano ng karapatan mong sampalin ako? Alam mo ba kung sino ang kinainisan mo? Alam ko, galing ka sa Aston Corp, at kahabag-habag ka. Sino ka? Ano nang pakialam mo? Nasaan ang mga bodyguard ko? Nasaan na sila? Tumahimik. May PhD siya sa medisina. At siya ang pangunahing siyentipiko ng Grey Corp. Siya ang nagde-develop ng bagong gamot sa cancer, ang Life Arc. Siya ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pamilyang Grey. Ang magiging leader ng $1 trilyong na imperyo ng negosyo. Siya ang nag-iisang anak ko. Si Austin. Kaya, ikaw si Luan Gray, ang anak ni Tom, paumanhin sa paghamak ko kanina. Tom, paumanhin, hindi ito pagkakaintindi. Naalala ko pang karga-karga ko si Emmer Gray noong bata pa siya. Wala akong kaibigang walang utang na loob at kahabag-habag na tulad mo. Tom, dahil sa mga utos mo, sa iyo ko utang ang halos lahat ng kita ng Aston Corp. Ang negosyo natin sa mga puerto at sa Hogsworth Development Zone ay hindi magiging posible kung wala ka. Wala ako, kung wala ang suporta mo. Nagtrabaho ako para sa iyo araw-gabi sa loob ng 20 taon. Siyempre, magkaibigan tayo, Lene. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na, ang lahat ng pakikipagtulungan ng Grey Corp at Aston Corp ay mapuputol na. Ang lahat ng pondo ng Aston Corp sa Grey Corp ay ipa-freeze. Ibabawas ko rin ang lahat ng pondo para sa mga proyekto at haharangan ang supply chain. Lahat ng natapos na proyekto ay dadaan sa muling audit at ang mga multa ay ipapataw. Kung gagawin mo ito, mababaon sa utang ang Aston Corp sa loob ng 3 araw. Wala akong pakialam dyan. Tom, pasensya na. Ipagkaloob mo naman ang awa sa akin. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Ano ba ang nagawa kong ikinagalit ng pamilya Gray? Awa? Nang dukutin inyo at ng mga hamak na tauhan nyo ang anak kong babae, naisip mo bang kahabagan siya? Anak? Ang babaeng may negative blood ba sa Everwell Hospital? Ang tinutukoy mo, anak mo pala siya. Kayong mag-anak ang nagtangkang habulin at patayin kami. Ginoong Aston, akala mo'y napakalakas mo. Hindi, malaking pagkakamali ito. Siya ang may kagagawan. Si Emma, plano niya ang lahat ng ito. Eksakto. Siya ang nagplano at naghanda ng bitag. Halatang pinag-aaway niya tayo. Ginoong Gray, pakinggan niyo ako. Si Emma. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Si Emma. Ginoong Gray. Gawa lahat ito ni Emma. Ginamit niya kami. Tumahimik ka. Ang alam ko lang, si Emma ang nagligtas kay Clara nang subukan niyong saktan siya. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng mayroon negative na dugo ay anak ni Ginoong Gray, ang tagapagmana ng pamilyang Gray. Ginoong Gray, maawa po kayo. Hindi ko alam na anak ninyo pala siya. Ginoong Gray, pakiusap, kailangan ninyo kaming patawarin. Putang ina mo, humingi ka ng tawad kay Ginoong Gray ngayon din. Ginoong Gray, paumanhin po, kasalanan namin ito. Paumanhin? Naalala ko, nang hampasin mo ang bintana ng kotse ko, sinabi mong papagbayaran mo ang buong pamilya ko. Huwag kang maglakas loob na umalis. Makinig ka, kung may mangyari man sa apo ko.
Papagbayaran ko ang buong pamilya mo. Para ang sasakyan. Jang A 66,666. Para ang sasakyan. Jang A 66,666. Hindi ko alam na nasa loob ka pala ng kotse. Hindi ko dapat sinabi iyon. Humihingi ako ng paumanhin tungkol doon. Napakababa ko. Napakatanga ko. Nagkamali ako. Timothy, kaawaan mo naman kami. Ako at ang pamilya ko ay mga aso mo pa rin. Wala kaming ibang ginawa kundi maging tapat sa'yo. Ako ang iyong tapat na piyon, at gagawin ko ang lahat ng iyong ipag-uutos. Piyon, hindi ka karapat-dapat. Para sa 20 taon na inialay ko sa'yo, pakiusap kaawaan mo ako at ang pamilya ko. 20 taon kitang pinagbigyan. At ginantihan mo ako sa pagdukot sa anak ko. Gawin mo na ngayon. Dalhin sila sa presinto. Magbibilang ako hanggang 3. Pagkatapos noon, gusto kong mawala silang lahat. Henry Gray, pakiusap. Patawarin mo kami. 1. Henry Gray, pasensya na. Naging tanga ako. Nagkamali ako. 2. Hindi, Mr. Gray. Hindi namin dapat ginawa yun. Pasensya na kami. Henry Gray, Tom. 3. Emma, pasensya na. Nalate ako. Hindi kami ang may utang na loob sa'yo. Kung wala ka, may masamang mangyayari. Sa amin. Nako, Tio. Halika rito. Tingnan kita. Ang mga katangian mo. Mukhang eksaktong-eksakto kay Austin. Kambal kang mukha. Ha ha ha. Halika rito. Apo kong mahal. Mister, masakit. Sige. Emma, ano ba talaga ang nangyayari? Paano pwedeng maging apo ng pamilya Gray si Tio? Emma, karaniwang pamilya lang kami. Paano kami makikipag-ugnayan sa mga Gray? Ay, nako. Pakiusap, kumalma ka. Nagsagawa ako ng paternity test, at walang duda, ang dugo ng mga Gray ay nasa katawan ni Tio. Paano nangyari yon? Emma, ipinanganak ba si Deo sa pamamagitan ng IE? Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, tadhana ang nagdala sa atin. Makinig kayo. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na, si Emma Lynch ay aking manugang na babae. At, si Tio Bell ay opisyal na isa sa mga Gray. Naiintindihan ko, sir. Kamukha niya talaga. Walang alinlangan, si Tio ay, copy ang kopya ni Austin. Aking apo, hawakan kita, halika rito. 10 taon kitang hinintay. Ang tagal na noon na, ubanin na ang buhok ko. Ikaw ba talagang lolo ko? Oo, anak, anong gusto mo, Tio? Maaari kang humingi ng kahit ano. Gagawin ko ang lahat para pasayahin ka. Ha ha ha. Tio, tawagin mo akong lolo. Hindi! Gusto ko si mama! Ha ha ha. Naku, Emma, ano ba ang nangyayari? Paano naging pamilya rin ni Tio ang mga Gray? Tama siya. Hindi ba si Owen ang tatay ni Theo? Tatay, nanay, pasensya na. Ha? Emma, ano ba nang? Ano bang ginagawa mo? Hindi na kailangan yung formalidad na yan. Henry Gray S.A. Austin, pakitanggap ang aking paghingi ng paumanhin. Nagsinungaling ako sa inyo. Sa totoo lang, hindi talaga Gray si Theo. Sandali lang. Anong sinabi mo? Nakita ko ang resulta ng paternity test. Maliwanag na nakasaad doon na. Apo ko si Tio. Tama ang resulta. Pero hindi ang sample. Kanina pa lang ng gabi, bumalik ako sa eskwelahan para kunin ang homework ni Theo. Narinig ko ang sinabi ninyo sa silid-aralan. Hanapin ang sipilyo ni Theo, at ilagay sa sealed bag. Sa ganito, makakasigurado tayo kung tunay nga siyang anak ni Henry Gray. Naiintindihan ko, Ned Wilson. Gawin mo na. Pasensya na. Matapos kong marinig ang usapan ninyo, pinalitan ko ang sipilyo ng mga bata bago mo makuha. Maaaring isipin mong may sample ka ni Theo. Pero kay Clara pala iyon.
Pagsisihan mo, anong lakas ng loob mong gamitin ako? Ginamit kita. Gusto kong isipin ninyong lahat na si Theo ay tunay na isa sa mga Grey. Ito lang ang paraan para magalit ka, ye Grey FC. Para naman, ipadala mo ang pinakamahusay mong bodyguard para protektahan si Theo. At gawin ang lahat para puksain ang mga Aston. Kaya, puro palabas lang pala. Nang iligtas mo si Clara. At nang tayo ay nagkita. Inplano mo ang lahat. Ginawa mo ang lahat ng ito para manipulahin ang pamilya ko. Austin. Ginawa ko ito para sa isang layunin. Kailangan kong protektahan si Theo. Para doon. Gagawin ko ang lahat. Manipulahin ang lahat at gamitin ang bawat pagkakataon. Pati ang pamilya Gray. Impossible ito. Hindi ka ganyan noon. Mahina ako noon. Pero nanay na ako ngayon. Sinasabi mo ba sa akin? Na wala na akong apo? Hindi ito maaaring mangyari. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede mong putulin ang buhok ni Theo gamit ang sarili mong kamay. At dalhin ito sa isang mapagkakatiwalaang institusyon para sa paternity test. Wala kang iba kundi isang sinungaling. Anong trik ang sinusubukan mong gawin ngayon? Papa, hindi ganoon ang pagkatao ni Emma. May misunderstanding dito. Sinusubukan lang niyang protektahan ang sarili niyang anak. Tanga ka. Anong klaseng spell ang ginawa niya sa'yo? Sinabi niya mismo, siya ay nagmamanipula. At ginagamit ang nararamdaman mo para sa kanya. Sige. Nakakakilabot siya. Theo, okay lang. Hayaan mo ang grandpa. Hayaan mo ang Ginoong Gray SC na kunin ang isang hibla ng buhok mo. Matatapos na yan. Theo, huwag kang matakot. Magiging okay lang. Titingnan ko lang ang buhok mo. Gawin mo agad ang paternity test. At gusto kong bantayan mo ng mabuti yan. Ale or Gray, inatupag ko na. Emma, hindi mahalaga kung ano ang resulta. Wala na akong paniniwala sa'yo. Marami na akong nakilalang tulad mo. Gagawin mo ang lahat para makuha ang gusto mo. Makinig kang mabuti. Kunin mo ang anak mo at umalis kayo. Sa Elwood ngayon din. Ayokong makita kang muli. Tay, hindi mo pwedeng gawin to. Muntik nang mapatay ng mga Aston sina Emma at Theo. Kailangan niya ng tulong ngayon. Hindi itaboy ng walang matinong dahilan. Naniniwala akong may dahilan siya sa ginawa niya. Hindi ganoon si Emma. May PhD ka, sa ngalan ng Diyos. Nakapag-iisip ka pa ba ng maayos? Siya ba ang nagpaloko sa'yo? Nakapag-isip ba ako ng maayos? Baka may nararamdaman ako kay Emma. Pero walang kinalaman yon dito. Sa ginagawa mo, ano ang pinagkaiba mo kay James? Inaabuso mo lang ang kapangyarihan mo para mangapi. Baka nagkamali si Emma. Pero ginawa niya yon para protektahan si Theo. Hindi mo pwedeng gawin to sa kanya. Tanggang tanga ka. Mga gwardya, ibalik niyo siya sa kotse. Bitawan niyo ako. Emma, sabihin mo sa akin ang totoo. Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyari? Austin. Diretso lang. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero hindi ko sinadyang lumapit. Ang pagligtas sa Clara ay isang pagkakataon lang. Hindi ko ito pinlano hanggang dito. HMPH, ano ang nagpapasabi sa'yo na paniniwalaan ko pa rin? Hindi ko pinapansin kung maniniwala ka sa akin. Nagtiwala ako sa'yo. Hindi ko kailanman nagduda sa'yo. Austin. 2 beses ko na kayong niligtas. At nagsinungaling ako sa'yo ng 1 beses. At ikaw ang nagligtas sa akin ngayon. Pantay na tayo. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig na pinapauwi ka niya? Hindi mo pa rin siya malagpasan. Dalhin mo siya. Emma, ipapangako ko sa'yo na ipapakita ko. Hintayin mo ako. Ipapakita ko na ikaw ay walang kasalanan. Hindi ka ganoong klaseng tao. Hintayin mo ako, Emma. Mahal mo si Mr. Gray, di ba? Matagal na panahon na iyon. Theo.
Pagkatapos ng mga naranasan natin, tututol ka pa ba sa divorce? Hindi, dapat kang mag-divorce. Kung walang mag-aalaga sa'yo sa hinaharap, ako ang gagawa. Austin, Yara, ang laki ng pagkakataon. Nagpapalinis din ako ng kotse. Hindi mo ba talaga ako napansin kanina sa bahay ni Emma? pasensya na. Kanina kasi nakatutok lang ako kay Emma. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tungkol ito kay Emma. Sandali lang dyan. Pinagbabawalan kitang banggitin si Emma sa harap ni Austen. Gray may itatanong lang po ako sa kanya. Aalis na po ako pagkatapos. Austin, naalala mo ba nang iligtas ka ni Emma sa sunog? Pagkatapos mong pasabugin ang laboratorio? Tara na. Siya ang nagligtas sa lahat sa laboratorio. Gusto sanang parangalan ng paaralan. Pero bakit niya ibinigay ang kredito sa atin? Kasi palagi naman talagang hindi makasarili si Emma. Narinig mo ba siya, Jimmy Gray FC? Isinapanganib ni Emma ang buhay niya para kay Austin at Clara. Hinila niya ang mga estranghero mula sa isang sunog. Pero hindi man lang niya inangkin ang lahat ng kredito. At akala mo ginamit ka lang niya. Eh yung panloloko niya ngayon? Yun ay dahil wala na siyang ibang choice. Literal na kukunin ni James ang dugo ni Theo. At gusto ng mga Bell na patayin silang dalawa. Mahal na mahal siya ng palihim ni Austin sa loob ng 8 taon. Kung hindi siya sumugal, dapat bang panoorin niya lang na mamatay si Theo? Ang mga Gray ang huling pag-asa niya. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Pwede sanang itago ni Emma ang lihim. Pwede sana siyang mabuhay ng komportable. Pagkatapos sumali sa pamilya Gray si Theo. Pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang sabihin ang totoo kaysa magsinungaling. Dahil tanga siya, na mas gusto pang pasanin ang lahat ng sisi. Dad, tama si Yara. Hindi nagsalita ng totoo si Emma hanggang sa mapatumba ang mga Aston. At ligtas na si Theo, hindi na niya kailangang magsinungaling pa. Tama ang ginawa niya sa lahat. Pero kami ang nagpabigo sa kanya. Ano ito? Makikita mo ang ebidensya dito. Austin, panahon na para bayaran mo si Emma. Papagbayarin mo ang mga Bell at Aston. Anyway, sumang-ayon akong tulungan si Emma nang humingi siya ng tulong. Sinabi rin niya kung gaano kalakas ang kanyang mga kaaway. Pero sinabi ko lang sa kanya na isusugal ko ang lahat para mabayaran siya. Dad, Austen. Sa tingin ko may punto siya. Gusto ko lang talagang magkaroon ng apo, at napakaraming pag-asa ang itinanim ko sa puso ko. Kaya hindi ko matanggap, at nawala ang aking pag-iisip. Dad, naiintindihan ko. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Emma ngayon. Ginoong Brea malalim ang mga bakas ng gulong sa lupa. Maliwanag, punong-puno iyon. Umalis na si Emma at ang kanyang pamilya. Ano? Hanapin siya. Tingnan ang lahat ng footage ng surveillance. Agad. Ginoong Brea sumampa na sa freeway ang kotse ni Emma 10 minuto ang nakalipas. Umalis na ba talaga siya? Diyos ko, Emma, mas gugustuhin ko pang magalit ka sa akin, kaysa magtago ka sa akin. Tatay, hindi iyon ang dahilan. Ayaw lang talaga ni Emma na may utang na loob pa siya sa atin. Ginoong Brea nakuha na namin ang resulta. Ginamit namin ang buhok ni Theo, pero nagpapakita pa rin ang test ng pagiging magulang sa biolohiya. Paano ito nangyari? Pwede bang na-compromise ang sample ngayon? Impossible iyon. Ang DNA samples ni Clara at Theo ay ipinadala sa laboratorio, at ang genetic comparison sa ulat ay nagpapakitang magkapatid sila sa dugo. Maliban na lang kung may pangatlong anak si Ginoong Gray na hindi natin alam. Walang duda, anak niya si Theo.
Anak ni Austin si Clara. At kapatid niya si Theo. Ibig sabihin, walang duda, apo ko si Theo. Sinigawan ko si Emma, at pinalis ko ang sarili kong apo, hindi ko kaya. Ako ang pinakamalaking tanga ng siglo. Austin, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagkatapos mong magtapos, nakipagtalik ka ba kay Emma? Matagal na ba siyang tahimik na nagdurusa? Dahil sa iyo? Tatay, isinusumpa ko, hindi. Hindi nga kami nagkamay sa lahat ng mga taong iyon. Paano niya isinilang si Theo kung gayon? Inaasahan mo bang maniniwala akong bigla na lang siya lumitaw? Iisa lang ang sagot. Noong nasa junior year ako, pumirma ako ng kasunduan para sa City Sperm Bank Charity Project. Bawag si Owen, pagkatapos niyang pakasalan si Emma. Sinubukan nila ang IVF? Posible kaya, ang apo ko ba, ay ipinanganak sa ganoong kamangha-manghang pagkakataon? Bakit hindi nagsalita si Emma kung gayon? Kung nalaman ko lang, na parte ng pamilya Gray si Theo, ibinigay ko sana sa kanila ang buhay na nararapat sa kanila. Siguro, hindi rin niya alam ang totoong pinagmulan ni Theo. Umiiyak si Theo. Nang paalisan ko sila, hindi ba? Apo ko siya, pero ang sama ng treto ko sa kanya. Kasalanan ko ito. Ako mismo ang nagtaboy sa apo ko. Tatay, Gray, hindi pa lumilipat ng eskwelahan si Theo. Pumunta siya doon kaninang umaga. Ayan na, ang eskwelahan, sigurado ako. Nasusunduin ni Emma si Theo sa eskwelahan. I-block ang lahat ng freeway palabas ng lungsod. Wala akong pakialam kung kailangan kong gumamit ng mga chopper. O hanapin ng buong Elwood. Hindi ko hahayaang umalis si na Emma at Theo. Tay, matatakot lang si Emma kung gagawin mo lahat yan. Kausapin ko siya ng personal. Ililipat ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya natin. Kay Theo. Sumpa ko sa puntod ng aking ina. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ng sinuman na makialam kina Emma at Theo. Gumastos ng malaki ang legal team ko para makalabas kayong lahat. Mag-isip kayo ng paraan ngayon din. Kaunti na lang ang oras ni Lucas. Pero, si Theo ay nasa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Gray. Wala tayong magagawa. Halatang si Clara lang ang pinoprotektahan nila. Ano naman ang kinalaman ni Theo sa kanila? Eksakto. Kahapon, wala silang imik tungkol kay Theo. Mukhang wala silang pakialam kay Theo. Magpatuloy kayo. Paunahin natin si Owen na sunduin si Theo sa eskwelahan. Siya ang tunay na ama ng bata. At makikilala yan ng mga guro. Hindi siya mapipigilan ni Emma na makita ang sarili niyang anak, di ba? Kapag nasa atin na si Theo, maliligtas natin si Lucas. Ang gandang ideya. Narinig mo ba? Tay, huwag kang mag-alala. Kapag nagkamali ka ulit, palalayasin ka sa pamilyang ito. Makukuha ko si Theo sa pagkakataong ito. Ano pang hinihintay mo? Mamamatay si Lucas kung mag-aatubili ka. Pero ito na ang huling pagkakataon. Aalis na ako pagkaligtas natin kay Lucas. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng $5 milyong para sa iyong pagtakas. Pero kung isusumbong mo kami, gagawin ko sa iyo ang ginagawa namin sa mga taksil. Oh, nakuha ko na, malinaw na malinaw. Ginang White, kamusta? Ako ang tatay ni Theo. Gusto ko sanang kunin siya sa paaralan ngayon. Mr. Bell, tama ba? Pero hindi pa tapos ang paaralan, at ang mga bata ay natutulog. Ito ang sitwasyon. Nagkaroon ng heart attack ang lola niya, at dinala sa liig. Si Theo ang pinakapaborito niya, at gusto niyang makita siya sa huling pagkakataon. Pakiusap, tulungan mo ako. At hayaan mo akong dalhin siya sa ospital. Sige, kunin mo na si Theo. Maraming salamat. Dad. Nandito ako. Tara na. Sumakay ka sa kotse ngayon. CJ. Dad, nasaan ako? Hayaan mo ako ngayon. Gusto ko ng mama. Tumahimik ka. Tara na. Hayaan mo ako. Ilapag mo si Theo. Gray, si Theo ang anak ko. Ano ang ginagawa ng buong pamilya mo rito? Mr. Gray, ito ay usapin ng pamilya ko. Pamilya mo?
Kinukidnap ninyo ang anak ko. Wala tayong oras na dapat sayangin. Naghihintay si Lucas sa atin. Sakyan siya. Subukan mo kung matapang ka. Dad, hindi mo pwedeng saktan si King Gray. Kung hindi, babayaran natin ito sa King Gray F. Tumahimik. Haharapin ko kahit sino para iligtas si Lucas. Sa worst, tatalikod tayo sa ibang bansa. Gawin mo. Pakawalan mo ang anak ko. Austin, ano ba ang gusto mo kay Theo? Hindi naman siya anak mo. Anak ko siya. Kalakalan. Si Owen ang ama ni Theo. Siya ang dapat magdesisyon sa kapalaran ng bata. Owen, sabihin mo kay Austin na anak mo si Theo. Ma, pa. May itinatago ako sa inyo. Ang totoo, baog ako. Si Theo ay ipinanganak sa pamamagitan ng iye. Ano? Wala akong pakialam dyan. Ang renegative niyang dugo ang tanging pag-asa ni Lucas. Dali-daliin niyo siya. Sa pagkakataong ito, gusto ko si Theo. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayong lahat ng 1,000,000 piso. Ilabas niyo siya. Sinasabi mo bang kasama siya ng ama ni Theo nang umalis? MS, Lynch. Hindi ba alam mo yun? Hiwalay na kami ng asawa ko. Ako na ang legal guardian ni Theo ngayon. Tigilan niyo yan. Tumigil kayo. Theo, okay lang. Nandito ako. Okay lang. Kamay mo. Okay lang ako. Malubha ka ring nasaktan nang iligtas mo ako sa laboratorio noon. Tumigil ka. Emma, hindi kita mahawakan noon. Pero ngayon, bilisan nyo, mga kasama. Gusto ko si Theo. Mahal, ibigay mo sa akin si Theo. Nangako sa akin si Emma Aston na ng 5,000,000 piso. Basura ka. Manahimik ka. Emma. Ibalik niyo sa amin si Theo. Kamay mo. Kailangan nating pigilan ang pagdurugo. Tumigil ka sa pagsasalita. Ito na ang pagkakataon ko para mapangalagaan kayo ng anak natin. Aalis ako kasama si Theo o mamamatay kayong lahat. James. Sino? Ang pinagbantaan mong patayin? James. Gago ka. Sinong? Pinanggakuan mong papatayin? Tom, Humanga ako sa'yo. Ganito talaga ang paraan para protektahan ang pamilya mo. syempre. James. Babayaran mo to. Sugod. Tom, anong ginagawa mo? Paano mo nagawa ang lahat para labanan ako para sa Theo? Lalabanan kita hanggang sa huling paghinga ko kung kinakailangan. Makinig kang mabuti. Theo ang apo ko. N. Gray S. Sinabi ko sa'yo na hindi si Theo. Pasensya. Emma. Kasalanan ko lahat. Naging mapagmataas ako. Napakatanga ko, na halos ipinagtabuyan ko ang apo ko. Emma Rawainay, Earl Grey ay muling nagpatest ng paternity gamit ang buhok ni Theo at meron na kami ng resulta. Earl Grey ang biological father ni Theo. Paano nangyari yon? Impossible. Hindi maaaring isa si Theo sa mga Gray. Gugupitin ko ang dila mo kapag nagbabadya ka. Emma, pasensya kami, pamilya kami. Please, pakawalan mo kami. Emma. Pasensya. Kasalanan ko lahat to. Please, huwag mo kami i-report. Nakalabas kami sa bail. Hindi na kami makakalaya kapag nahuli kami ngayon. So, ngayon nagmamakaawa kayo. Parang naalala ko, na sinabi ni Emma sa inyo, na huwag magpakalayo. Kung hindi, darating ang araw na magmamakaawa kayo sa kanya. Ha. Emma, huwag kang mag-alala. Kapag nagmamakaawa kami sa'yo, lahat kami ay tanga. Well, tandaan mo ang sinabi mo.
Emma, pakiusap. Hayaan mo kami. Nakikiusap ako sa iyo. Hulihin sila. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang nag-utos sa akin. Henry Gray, Emma. Ilang taon na akong ama ni Theo. Kailangan mong patawarin ako. Tumahimik. Nag-divorce na kami. Wala na ang Deo sa Bell family. At tinatawag mo pa sarili mo na ama. Dalhin ang lahat ng mga ito. Theo, makinig ka sa akin. Aking mahal na apo. Kailangan mong iligtas ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tom, sobra na ang ginagawa mo. Kung sisirain mo ang pamilya ko, magbabayad ka rin. Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. HMPH. Ano ang dapat kong katakutin? Ibigay ang ebidensya sa pulis. Gusto kong mag-overwork ang legal team at ay demanda ang mga basura na ito hanggang mabasak ang buhay nila. Naintindihan, Henry Gray. Dalhin sila. Tumayo ka. Tumayo ka ngayon. Umalis. Theo, huwag kang matakot. Pinadala ko lang sila sa lugar na dapat nilang puntahan. Huwag kang mag-alala. Sobra ang pagdurugo mo. Pumunta tayo sa ospital. Ayos lang. Emma, parang napakaswerte ko. Pinili mo ang sperm na idinonate ko para sa Lia. Ngayon, sapat ba ako para maging ama ni Theo? Nagdeklara ng bankruptcy ang Aston Corp at ang founder nito na si James Aston, kasama ang kanyang pamilya ay inaresto sa maraming kriminal na kaso. Ang kilalang abogado na si Yara Ziegler ay opisyal nang sumali sa legal team ng Gray Corp. Sinabi niya na siya ang mamumuno sa pagsasampa ng kaso laban kay James at sa iba pang mga individual na sangkot sa kaso, kasama ang kanyang legal team. Theo, tingnan mo. Nabayaran na ng hustisya yung mga masasamang tao sa TV. Diba? Wala nang makakagulo sa'yo. Theo, pwedeng makisuyo ulit? Ano yan, Clara? Makinig ka muna. Gusto ko ng tatay. At gusto mo ng nanay. Ang galing ng nanay mo. Maganda at matapang. Kaya, pwedeng maging nanay ko rin. Sa Miss Lynch? Hindi pwede. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi yun. Clara, ikaw ang pinakamabait. Pero kung gusto mong maging nanay mo ang nanay ko, dapat payagan mo rin si Mr. Gray na maging tatay ko. Hindi ako papayag kung hindi mangyayari yun. Kung hindi, ang nanay ko ang talo. Sige, kakausapin ko si Dad tungkol dito. Hoy! Bumalik ka? Abala sila ngayon. Hintayin muna natin matapos ang trabaho nila. Nagawa ko. Emma, tingnan mo ito. Perpekto ang datos. Lumampas ito sa limitasyon, at lahat ng indicator ay nasa optimal range. Ang stability ay lumampas sa predicted requirement. Habang ang side effect nito ay mas mababa kaysa sa ibang gamot sa merkado. Austin, nagawa talaga natin. Nagawa talaga natin. Nalikha na ang life arc. Emma, ang galing mo, lalo na kung paano mo inayos ang final synthetic pathway. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko ito matapos kailanman. Emma, salamat. Hindi sapat ang pasasalamat ko. Bitawan mo ako. Nakatingin ang mga bata. Pasensya na. Hindi ko sinasadya yon. Masyado akong nasabi. Well, tinatanggap ko ang paghingi mo ng paumanhin. Pero, hindi ba sa tingin mo, harassment yon? Hindi naman. Naging masyado lang akong. Kaya nga hinahalikan kita ngayon. Ngayon, quits na tayo. Anyway, dapat ba nating i-compile ang mga dokumento para sa clinical trials? Ang life arc ay karapat-dapat sa pinakamabilis na approval process. May isa pang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Alam mo, Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Gray. Kaya, bakit mo iniwan ang yaman ng pamilya mo? At patuloy na nag-develop ng mga gamot sa cancer. yan ang dahilan kung bakit nagmedisina ako. At yan ang pasan kong responsibilidad. Emma, ang nanay ko at ang asawa ko.
ay namatay dahil sa cancer. Pasensya na. Hindi ko dapat pinakialaman yon. Ano ang silbi ng yaman ng pamilya ko? Kung hindi ko mapapalapit sa akin ang mga taong mahal ko, ano ang saysay ng pagkakaroon ng lahat ng perang yon? Kung ang gamot na ito ay makatutulong sa mga tulad ng nanay at asawa ko, hindi na kailangang mawalan ng mahal sa buhay ang kanilang mga pamilya. Dahil doon, sulit ang lahat ng ito. Theo, tingnan mo. Hawak-hawak ang kamay. Mukhang maayos ang takbo ng tatay ko at nanay mo. Magiging mami at papay mamatin sila.